Kahit hindi na siya tumawag sa akin, tumawag siya sa mama niya, sa mga kapatid niya, tawagan niyang okay siya, okay na ako. Willing akong mag-let go. Masasabi ko lang dun sa mga taong nanguhusga kay RJ, di nyo alam kung anong sitwasyon namin sa bahay, hindi nyo alam kung gaano kami kasaya, kung gaano sila kasaya magkasama. Kaya wala kayong karapatang magsalita sa kay RJ na masyadong below the belt na yung mga sinasabi nyo sa tao. Nagpaalam po siya via messenger po sa fiancé po niya, which is si Kuya RJ po, na bibili lang daw po siya ng bridal sandals po niya. Kasi po, the day po na nawala po siya, na-receive din po kasi niya yung wedding gown. So, excited po siyang bumili ng bridal shoes niya po. 7 to 8 p.m. po. Hindi pa rin po nakakauwi si Ate Sher. Iniwan po niya yung cellphone. Naka-charge po yung phone. Huli ko po siya nakausap po nung bago po ako umalis ng bahay. Nagpaalam po akong papasok ng office po. Bali, ang next na usap na po namin is through messenger na po. Nag-create po kami ng special investigation team para po tumutok sa insidente po na ito. Una-una, kami ay nakikisama sa inyong struggle dito. Nag-usap nga tayo kanina bago tayo mag-on-air na minsan mas okay nang alam natin dahilan eh. Opo. Napakasakit kasi na bigla na lang nawala, no? Na parang bigla na lang umalis. Usually naman sir, parang lagi na pag-uusapan namin kasi nga po medyo malapit na nga po eh. Medyo nagiging hands-on na po kami sa preparations namin, especially nung actually before nung week na nawala siya. Pumunta pa po kami ng Gardini po nun para makapagsukat po ako ng suit. Pumunta na rin po kami para makapag-buy ng sing-sing. Ganyan. Okay. So almost talaga halos lahat ng pinag-uusapan po namin is talagang about sa kasal At po. habang kayo ay gumagawa ng inyong wedding preparations, Opo. nakita mo naman na very supportive Yes itong po. si Shera. Opo. Actually po, halos lahat po ng gusto niya po, yun po yung sinusunod ko. Kasi syempre alam naman na po natin na ang mostly para sa babae para sa ang babae kasal. po yun. Opo. Kumbaga ako po i-support lang kung anong gusto niya po, yun po yung sinusunod ko. Syempre kung mas masaya siya doon, mas masaya ako kung ano. At napapansin niyo po na siya ay nagpaplano after the wedding, di ba? Pagkatapos natin magpakasal, gusto ko ganito Opo. gawin natin sa honeymoon. Yes po. Kasi importante po yun, no? Na tayo ay tumingin rin sa ganung pagpaplano niya. Opo. Dahil makikita natin na may intention siya, lagpas pa ng kasal, Opo. di ba? Kaya Opo. lalo sigurong malabo yung kaso dahil bakit parang tila pinili niyang hindi na lang bumalik. Opo. Nabuksan niyo ba po ang kanyang cellphone? Opo, nabuksan ko po naman po. At wala naman kayong nakitang labas sa ordinaryo? Opo. Walang unusual naman po. Okay. Wala naman siyang kausap na tatagpuin niya habang siya ay bibili ng sapatos? Wala po. Wala. Puro sending ng RSVP, more on Puro wedding plans talaga ang talaga laman ng po kanyang eh. phone. Opo. At wala siyang ibang cellphone, sir? Opo, wala po. Wala talaga. Mula po nung siya ay nawala at marami na pong news outlet ang lumapit sa inyo, tayo po ay nag-publish ng sarili nating episode dito. Meron ba pong mga lumapit sa inyo na nakita si Shera De Juan? Oh, actually po medyo madami po. Then ang ginagawa po namin is pag medyo malapit naman po sa amin, talagang tinatakbo talaga namin po 'yun. Pupuntahan talaga namin 'yun. Tapos pag yung medyo parang medyo malayo na outside metro, kumbaga dinidirect down na po namin sa ating mga pulisan para po makapag-coordinate po sila kung saan pwede po doon sa Dito po sa mga nag-tip, sir, Opo. mga nagbigay sa inyo information, meron ba kayong parang positive naman na alam yung doon siya nanggaling, sure kayo na nandun siya? halos lahat po talaga puro wala talaga pong positive. Walang positive na information. Results, No? opo. Have you tried reaching out to her friends, pamilya niya po? Yes po sir. Actually on the first day pa lang ni-reach out na po namin kasi nga po very unusual po talaga yun na parang tatagal siya sa labas ng walang paalam, walang paramdam. Lahat po kahit yung mga kamag-anak po namin kamag-anak nila sa Romblon. Nagtataka po kung bakit. Opo. Wala po siyang history kaya ng mental breakdowns or emotional breakdown? Wala mga naman. ganyan. Wala naman. Wala talaga. Opo. Kahit po pag stress po siya sa trabaho, si Ma'am Shera, ano po ang kadalasan niyang ginagawa? Babasa talaga siya ng libro sa bahay.
So, tahimik lang po talaga. Opo, tapos ako pa nga po minsan nag-i-insist sa kanya na tara labas tayo, gala tayo, beach, kung anong gusto niya. So, very introverted ang personality niya. Ano po, Mahiyain, more on, pag yung mga close niya, sobrang, talkative niya, sobrang masayahin siya. Pero Okay. pag yung parang kami lang, introvert, kumbaga parang nasa gitna. Okay, okay. Natatanong ko po kasi to dahil madalas, kunyari, may problema ang isang tao. Minsan lumalapit yan sa ibang tao, sa kanyang mga Opo. kaibigan, sa kanyang pamilya, uuwi siya sa bahay muna nila. Ganito. Pero dito, sir, no? Negative lahat eh. Oo. Walang kaibigan na nagsabing doon siya tumutuloy. Ang kanyang pamilya hindi rin daw doon umuwi, si Opo. Shera. Meron daw reports, apparently, marami sa Taytay daw ang kanyang location. Meron po kami actually na-receive nga po ng ganyan. Tapos, kumbaga pinorward din agad namin sa kapulisan. Yun po, sadly po kanina na-check nila, hindi po siya yun. Meron din, attorney, I think, may nakakita din daw sa Cubao. Opo, na-forward na rin po. Yun po yung... nag-aakma din yung mga yung damit Opo, and yung yung damit, glasses, attorney. Sir, wala ba siyang identifying marks like tattoo or Wala something po. na unique sa kanya? If tititigan nyo siya, makikita nyo may nunal siya sa mata. Sa mata? Oh, okay. tapos yun meron siyang nunal dito sa may left na Dito sa may- shoulder. Shoulder niya. Opo. Okay. Ayan kasi mga bagay no, na pagbibigyan natin ng positive identification. Gano'n na po kayo katagal ni Shera? Magte 10 years na po sir sa 10 January years? 14 po. Opo. 10 years na pala kayo at nag-decide kayo magpakasal. Kailan kayo nag-engage? A year before siguro? 2023 po. Bali 23 December years. 25. Okay. 2-year engagement. So kung may balak siya at hindi niya talaga genuinely gusto magpakasal, I'm guessing matagal niya na sanang ginawa yun, di ba? Mukha namang 10 years na kayo, 2-year engagement, long engagement siya. Pursigido talaga siya, nagtatrabaho at nag-aambag siya sa kasal, I presume. Opo. Mukhang gusto niya talaga, legitimately, magpakasal sa inyo. It's just that baka may iba siyang problema ngayon. Tingin niyo, kayo sir, kayo ang pinaka nakakakilala sa kanya. Anong klaseng problema ba ang magtutulak sa kanyang siguro mag-breakdown or umalis? Kasi po sir, kami as mag-partner po. Meron kaming open communication eh. Usually po kasi pag nakikita ko na siyang kunwari nakasimangot ganyan. Lagi tinatanong ko na siya agad, may problema ka. Nag-open up naman siya pero yung mga lang pag kumbaga very minor na like kunwari kumbaga gusto niya nang mag-relax mga ganyan. So pinagbibigyan natin. Yung mga po, kumbaga yung parang major na parang alam mong magti-trigger sa kanya na Wala naman. talaga eh. Wala talaga po eh. Sir, di ba minsan alam natin pag tayong dalawa lang ng partner natin magkasama, kahit hindi siya nagsasalita, alam mo may Alam mo problema. po, di ba? opo. Wala talagang ganun. Yung before talaga po, before nang umalis siya, weeks before, wala talaga eh. Ang pinaka nakaging concern nga niya po sa akin talaga nun before is, sabi niya, tinanong niya nga ako eh, inopen niya sa akin, pwede pa akong mag-resign sa work? Kasi di ba po, ang plan po kasi namin after ng kasal is mag-baby na. Yes, So sabi ko, okay lang. Mag full-time mother Oo, sabi ko, okay lang. Kasi yung sweldo ko naman, sabi ko, kaya naman tayo mabuhay sa sweldo ko. Okay lang, sabi ko. Ayun nga, yun nga yung sinasabi ko. No? Sa lahat ng netizens kasi na nagsasabi na parang hindi niya talaga gusto. Well, sobrang gusto niya kasi gusto niya maging full-time mother. Opo. Para sa pamilya Opo. ninyo, di ba? So, tatanggalin talaga natin sa posibilidad yun na second think lang siya sa kasal ninyo. Major, magandang hapon po. Ma'am, mayroon ba po tayong update tungkol po dito sa location ni Ma'am Shera? As of now, sir, inaantay po natin yung validation dun po sa sinasabi nila na nakita po nila si Miss Shera sa may Taytay Rizal. Sa ngayon, sir, na andoon pa po ang ating mga operatiba. Kaya hindi pa po natin siya mako-confirm. Dun sa actions taken naman po natin kahapon, pinuntahan nila yung FCM Mall kung saan meron pong isang sales lady nga po na nakapag-identify dito kay Miss Shera na nakita niya during that time or nung December 10. So, kinuhanan din po natin siya ng kanyang statement. Sa atin pong computation, how many days missing na po si Ma'am Shera? December 10 po, accordingly na wala po siya. Ang declaration 11 po ng nag-report. So, 19 po ngayon, mga 8 days na po, sir. Okay, at kapag sa 8 days po ma'am, anong actions na po ba ang nasa protocol natin para kung lagpas 1 week na po ang missing persons, ano po ang protocol na kailangan natin gawin dito ma'am? Kasi in 1 week, kung gusto niyang lumayo ng Metro Manila, makakalayo na po talaga siya. Yes, sir. Opo. Kaya po yung searching din po natin, sir, hindi na lang po tayo nag-focus dito sa Manila.
may mga efforts na din po yung ating mga operatives na kumontak po sa Romblon, yung province po niya. Aha. However, sir, negative naman po siya doon. May mga efforts na din po tayo na kumontak sa Aviation Security Group kung nagkaroon man ng flight local or international. Wala rin pong record of any flight, Wala ma'am. rin pong record, opo. Yung nakita din pong bus na dumaan dun sa time na makita si Miss Shera na naglalakad sa may tapat ng Petron, kinontak na din po natin yun, sir. However, wala pong CCTV doon sa bus nila na yun. Okay, so mukhang hindi talaga siya gumamit ng public transportation recently. Hindi, I mean, like airplane or a seaport, hindi po siya nanggaling doon, no? So most likely, nandito lang yan within vehicle distance sa Metro Manila or at least nasa Luzon, given na 1 week na. Yung forensic examination po, sir, ng kanyang cellphone at saka laptop, inaantay po natin na matapos. Baka sakaling meron tayong mga information na makuha doon na makakapagsabi sa atin or makakatulong sa atin dito sa ginagawa nating investigation. Okay. Ginawa pong POI si Sir RJ, yung fiancé po, si Mark RJ Reyes, ma'am? Yes, sir, opo. At lilinawin ko na din po dito sa inyong programa Yes. na ang person of interest po lahat po ng mga taong nakasalamuha or malalapit dito kay Miss Shera, nakasama niya prior po doon sa pagkawala niya. So, Okay. nililinaw po namin na hindi porket person of interest siya ay nangangahulugan na suspect siya. Hindi Tama. pa po. Hanggat wala pong ebidensya na makakapagsabi na may kinalaman po siya sa pagkawala, ang person of interest po na sinasabi natin ay para lang po makapangalap ng impormasyon ang kapulisan para makatulong dito sa ginagawa po nating investigation. Tama po. Sige ma'am, kami po ay tuloy makikipag-ugnayan sa inyo para kung meron po kaming bagong impormasyon galing nga po dito sa aming taga-panood, no? At nakikinig sa amin, ibibigay rin po namin sa QCPD para po tayo ay magtulungan sa investigation. Yes, sir. Opo. Maraming salamat po. At kung siya ay bumalik man, si Ma'am Shera ay bumalik man, balak niyo pa rin pong ipagpatuloy yung kasal. Oo naman, sir. Kung ano siya, okay siya, as long as okay siya, tuloy natin yung kasal. Pero syempre po propose na lang po ulit siguro ko kasi syempre. Walang sapilitan, walang Oo, kasi baka doon sinasabi ng ibang netizen, baka umayaw, ganyan, umalis. Hindi, tanungin ko na lang ulit kung okay pa sa kanya na magpakasal ulit. Ayun, mahigit 1 week na nung huli kitang nakausap. Actually, di ko na din alam talaga yung gagawin ko. Actually, parang halos araw-araw na dumadaan. Parang, alam mo yun, parang mawawali ako sa pag-aalala. Halos lahat na ng yan, nag-aabang ako ng message, baka na merong info sa'yo. Lahat yun pinapatulan ko kahit parang imposible. Pinapatulan ko yun. Pero ang hiling ko lang talaga, kung nasan ka man, yun, na okay ka, na kumakain ka ng maayos, tapos lalo recently nag-uulan, hindi ko alam kung ano mo yun, may natutulogan ka maayos. Gusto ko lang malaman na okay ka kung kaya mong tumawag sa akin. Alam ko naman yung boses mo. 10 taong kitang kasama. Kahit yung konting, alam mo lang, boses mo lang marinig ko, yun lang mahalaga sa amin. Maalis lang yung pangamba namin ba, yun lang po. Balik ka na kung kailan mo gusto, kung kailan ka maluwag, tatanggapin ka namin buong buo. Yung pag trending nito, no, storya mo, mawawala to. Magiging normal na tao tayo pagkatapos. What if she contacts you for the purpose of saying ayaw ko nang bumalik? Okay lang po. Basta safe siya. Kumbaga, ang least priority dito is yung sake ko. Pinaka-priority yung sake niya in the family niya. Kung tumawag siya, okay lang sa akin yun. Basta for the sake of her family. Kahit hindi na siya tumawag sa akin, tumawag siya sa mama niya, sa mga kapatid niya, tawagan niya, okay siya, okay na ako. Willing akong mag-let go. Yun po. Ayun, no? Kasi baka mapadali ang pagbalik niya pag alam niya open tayo sa ganung Opo. posibilidad. Walang sapilitan to. Shera, if ever you're going to listen, sinabi na diretso ni RJ, di ba? Kung yun ang gusto mo, na matapos na lang, at least alam niyang buhay ka. Anak, bumalik ka na sa amin, anak. Maawa ka na sa amin, anak. Araw-araw po. Araw-araw, naghanap kami sa iyo. Hindi na ako makapokus hanap buhay ko. Pati mga kapatid mo. Naawa na ako. Hindi na makapagbiyahe. Kaya anak, mahal kita, anak. Halos sa gabi-gabi hindi ako makatulog. Kaya bumalik ka sa amin. Bumalik ka na sa amin ng mga kapatid mo. Kahit man lang kang papa mo kasi may sakit pa rin si papa mo. Kasama namin ngayon. I love you, anak. Mahal na mahal kita.
Hindi namin alam kung saan magsisimula. Yung paghahanap namin, hindi namin alam kung saan sisimulan. Lalo na ngayon na mga puro palyado yung mga CCTV. Please lang, kung okay ka man, hangad lang namin makita ka. Kahit sa video ko lang, makita ko lang yung mukha mo. Okay na kami. Pero hanggat hindi namin nakikita yung mukha mo, hindi ka namin nalalaman na safe ka, hindi kami titigil sa paghahanap sa'yo. Masasabi ko lang dun sa mga taong nanguhusga kay RJ, hindi nyo alam kung anong sitwasyon namin sa bahay, hindi nyo alam kung gaano kami kasaya, kung gaano sila kasaya magkasama. Kaya wala kayong karapatang magsalita sa kay RJ na masyadong below the belt na yung mga sinasabi nyo sa tao. At saka dun po sa mga otoridad natin, sulit nagpapasalamat kami sa effort na ginagawa nyo. Pero sa amin naman, sana naman wag kaming pamilya niya ang pukusan nyo. Pukusan nyo kung paano kayo makakakuha ng mga CCTV footage sa mga kung saan siya sumakay. Yun po sana kasi nararamdaman kasi namin parang sa amin na lang umiikot yung sa amin na lang kayo pabalik-balik. Wag naman po sanang ganon. Kita namin, ramdam namin yung pagsasama ni RJ tsaka ni Sarah. Kaya nasasaktan kami simula nung lumabas yung balita na person of interest si RJ. Doon nagsimula yung mga walang alam na tao, ang lakas manghusga. Sa akin lang, sir, kailangan nyo magpakatatag ngayon. Support each other. And eventually, baka makahanap ng magandang dahilan si Shera na bumalik po or at least mag-contact man lang sa isa sa inyo. Yung ganitong kalaking issue, totoo yung sabi nyo, sir, mabilis makalimot ang internet. Babalik pa rin kayo sa normal. At the end of the day, kung mahal nyo yung isa't isa, babalik kayo sa normal. Kung hindi nyo naman mahal ang isa't isa, there's no shame in saying it. Diba? As long as malaman ng pamilya niya, malaman mo na safe siya. If it's over, it's over. Diba? Simple as that. Para for her sake. And if it's not, then better. Then magpatuloy kayo. But stay strong, ma'am, sirs, 'di ba? We will be in contact, sir. Kung meron. And kung si Shera, tingin niya there's any liability for her here dahil tumakbo siya, dahil she breached a promise to marry, walang makakaso sa'yo. The case of Wasmer versus Velez, sabi nga ng Supreme Court, a breach of a promise to marry is not hindi siya actionable wrong. Walang mali sa pagtanggi sa kasal kahit sa tumanggi ka na kahit nag-accept ka na ng proposal, ganyan. Walang mali doon. So, Shera, there's nothing keeping you from, di ba, speaking out. So, sir, ma'am, yun po tayo ngayon. And we'll update you kung may bago, di ba? At pagbibigay alam po namin sa inyo. Opo, sir. Thank you very much, Maraming Nanay. salamat, sir. Sir.